Nagpapatuloy ang paglilitis katarungan para sa bayan. Mahalaga nga po itong mangyayari sa Lunes. Magpipresenta na ng ebidensya itong depensa naman para i-defend nga itong akusado si Chief Justice Renato Corona. At mahalaga nga po na ma-involve, makialam at mag-form ng kanilang opinion itong ating mga taong bayan. Gusto nating malaman na kay Carl, ikaw ano ang ine-expect mo at ano ang gusto mong marinig sa Lunes sa pagpapatuloy ng trial? I'm expecting po na sana tuloy-tuloy po yung daloy ng pag-present ng evidence at ng witnesses. Sana po wala na masyadong, in the words of Senator Miriam herself, wala na masyadong epal. Kasi we noticed na parang sa simula, maganda po yung daloy ng pag-present ng evidence, pero somewhere along the way, parang ang daming mga hindi na kailangang statements na nangyari sa loob ng Senado. So sana po tuloy-tuloy lang yung daloy. Kasi nga, especially because konti na lang yung articles, para makafocus talaga dun sa paglilitis at wala nang iba pang halo-halo. Maraming nga lumalabas dito, Cathy, na terms. Merong epal, maraming mga gestures lumalabas dito. Para sa mga kabataan na mukhang na-entertain din. Gusto ko itanong kay Sir Conrad. Sir Conrad, is this providing a good alternative entertainment for our TV viewing public? Yeah, it's entertaining. It's also very educational. Di ba? Parang maganda actually itong developments na ito para sa mga tao. Gusto ko lang puntahan yung isang tinatanong nyo kanina pa na ano. Marami kasi, I think yung defense has been overtaken by events. Kasi marami nangyayari actually na nasa labas na impeachment court. Hindi mo pwedeng mabawal. Marami na bawal sa impeachment court, but there are a lot of things happening outside it that you cannot forbid. And I'm particularly referring dito sa yung revelations nitong Ana Basa. This is a very powerful issue, and I don't think you can avoid that because at the back of the public's mind, may mga ang daming katanungan diyan. Nangyari ba talaga 'yan? And personally, I believe it kasi sa akin naman it's the problem reduces itself to one of credibility. Sino man paniniwalaan mo? Si Corona o to si Sister Flory? Between the two of them was more believable. Sabi ko nga dyan, actually, I'm trying to write about it. Ang opening ko dyan, sabi kasi ng ni Ramon Esguerra noon, ng defense when they had a press con, if we are telling a lie, let lightning strike us, sabi niya. Eto na nga yung lintik na tumama sa kanila. Gusto natin nga naman ng panig ang depensa. Nakausap nyo na ba po si Chief Justice Corona tungkol dito sa mga... May mga breaking news, Cathy. Si Ana Basa. Kahapon lang itong si Sister. Oh yeah, big news. Paano po ito, Attorney Kicho? How is he taking this and anong nasasabi niya tungkol dito sa mga statements na ito na lumalabas? Well, alam niyo po, tatlong bagay lang. Mabilis na mabilis sapagkat ilang araw na lang naman ho ang ating hihintayin at kami naman po ay formal ng makakapagpaliwanag sa mga issue na ito. No? Unang-una ho, yung paglabas ni Ana Basa, ito naman ho ay hindi na nakakagulat sapagkat alam naman ho natin lahat na napakatagal na ho talagang may pagtatalo-talo sa pamilya ng Basa Guidote. Pangalawa, yung mga sinabi niya ho dun sa isang pahayagan na marahil ho ay nabasa rin naman ho natin. Ito naman ho ay hindi naman ho material at relevant dito sa issue ng impeachment. Sapagkat ang pagtingin ko, kung talagang ito ho ay makakatulong sa prosecution, ay sana ho ginamit nila to nung panahon na sila ho ay nagpipresenta ng kanilang ebidensya. Pangatlong punto na lang ho siguro. No? Alam niyo, marami na ho sinabi naman kay Chief Justice Corona. Maraming masasakit na salita na ho ang tinanggap si Chief Justice Corona kasama ho kanyang mga pamilya. No? Ayun, yung paglabas ho ni Sister Flory, sabi niya ho na sa kanyang pagtanto ay hindi maganda ang katauhan ni Chief Justice Corona. Yun ho ay opinion niya. Maaari rin naman ho ako magsabi ngayon na ang isang taong to, hindi ko ho gusto ang pagkatao. Ngunit yun ho ba'y paniniwalaan na natin kung hindi naman ho ako magpapakita ng aking ebidensya o kung hindi ko naman ho mapapatotohanan yung aking sinabi? Tandaan po natin, tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito naman ho'y nangyayari sa atin sa eskwelahan. Maaring isang tao dyan sasabihin, ay, yan taong yan, nangungopya yan. Ay, yan taong yan, kaya mataas ang grado niyan dahil naman sip-sip yan doon sa profesor. Madali ho magbitaw ng mga paratang eh. Ang tanong ko, ito ba hahayaan natin kung hindi mapapatotohanan ng nagsasabi? Kaya ho dito sa pagkakataong ito, papaliwanag ho namin lahat yan. Huwag naman ho tayo magpapaniwala agad dahil narinig natin isang madre nagsabi ganitong pagkatao ng isang tao, hindi ho ba't pwede rin nating tanungin, hindi ho ba't dapat ang madre hindi nagsasabi ng masama sa kapwa?
So, pag hintayin lang ho natin at talaga ho dapat ho natin talagang tingnan yung issue, no? Huwag ho tayo magpapadala doon sa mga nababasa natin o sa mga naririnig natin. Dahil alam naman po natin, hindi lahat po yan ay tama. Gusto ko lang, Mark, balikan itong nasabi ni Carl, no? Gusto daw niya makita mabilis itong maging takbo ng trial dahil marami daw ang umiepal na siyang nagpapatagal dito sa proseso ng impeachment. Gusto kong tanungin si Mr. Mon Casiple. Sa tingin niyo po ba itong impeachment trial ay nagagamit para umepal at para sa pamumulitika ng iba? Sabi ko nga kanina, human nature yan ganun tingin ko kahit doon sa panahon ni former President Erap ay maraming motibo, maraming aksyon ang pumapasok doon sa eksena at hindi ito bago. Pero yan ang demokrasya I mean, yung nature ng proseso ay talagang kasama tayo lahat dito. Yung mga meron, yung mga prayers, yung mga depensa, prosecution, ang totality niyan ang tinatawag nating demokrasya. Ako, as long as may pagkilala lahat doon sa proseso, okay lang. Nagkakainitan man, okay din. Basta huwag tayong ubalagwa doon sa proseso. Salamat po, Sir Mon. Gusto kong balikan si Attorney Aguirre. Attorney, nagdesisyon na nga po yung Senado na contempt po kayo, buti po admonish, hindi po kayo kinulong doon sa Senado. Pero po, sir, nanghinayang po ba kayong nagawa nyo yon at hindi na po kayo makakapag-participate doon sa una nyo? Siyempre, when you decided to join, you would want sana na maganda-ganda yung inyong partisipasyon. At Ngayon matapos. nangyari, at matapos. Ngayon po, so wala po bang panghihinayang? First, dun sa pagbigay sa akin ng admonition, I consider it as a complete vindication. I believe that it is an acquittal on my part, given by the Senate. Because from the press release, or from the interview with Senator Miriam Santiago, she wants me to be jailed and to stay and listen to her speeches. But with respect to dun sa panghihinayang, na ako'y nag-withdraw as a private prosecutor, I believe I have more than done my part. Palagay ko yung ginawa ko, aside from being a fight for decency, justice, and good manners, I believe I did it more for the prosecution. Because ang gusto ko lang sana, kasi tapos na nga kami, is that if there will be a pool of cross-examiners on the part of the prosecution, that I'll be made part of it and that I will be assigned to cross-examine some of the witnesses of the defense. Yun ang pinanghihinayan ko. Hindi na maaaring mangyari yun. Okay. Follow up lang kay Attorney Aguirre. Kayo po ay isang kilalang lawyer. Ngayon lang po ba kayo nagkaroon ng ganitong experience with any judge? Hindi naman. Pagkasama kami ni Senator Sagisag, idol ko yan tsaka si columnist Conrad Iquiros, pareho silang magaling sumulat. Sana at least ganun din, at least 1/10 lang ng kanilang galing sa pagsulat. Yun ang kinaingitan ko. But during our time when we were attending or appearing as counsel for Hubert Webb, it lasted ang trial for 5 years. 3 hours a week, 3 hours a day, 4 hours a week for 5 years. And ang appeal ay tumagal pa ng more than 10 years. Kaya nung pong kami nagta-trial pa, kitang-kita noon since day one, yung presiding judge doon talagang bias against us. So there were times when I was declared in contempt of court for 3 times, but there was no penalty imposed. Hindi ko malaman kung bakit walang penalty imposed, but she will just say, I hereby declare you, Attorney Aguirre, in contempt of court. Tapos na. Okay. Puntahan po natin ang ating mga estudyante. Nikki? Yes, may katanungan ng isa sa mga estudyante, si Gio Alejo ng Ateneo Sangguniang Student Council. Gio. Magandang hapon po. Yun nga po sa history po ng ating mga impeachment trials na naganap, umabot po tayo ng ganito kalayo at sana nga po umabot siya sa katapusan. Sa
lahat ng desisyon ng mga senator judges. Ang tanong ko po sa magkabilang kampo, kung sakasakali pong ang desisyon na ilabas ng mga senator judges ay hindi kaya para sa inyo pong kampo, tatanggapin niyo po ba yung desisyon? Kumbaga, kung makonvict po si Chief Justice Renato Corona, ay tatanggapin po ba niya ng buong loob ang desisyon? At para sa prosecution naman po, kung ma-acquit po siya, ay tatanggapin niyo rin po ba yung desisyon na yun? Okay. Unahin natin dahil unang tinanong ang depensa po muna. Well, sa amin po sa depensa, kung ano man ho ang magiging desisyon ng Senate Impeachment Court, ito po ay maluwag po naming tatanggapin. Sapagkat unang-una po, si Chief Justice Corona ay wala naman pong puder upang laban dito sa desisyon, sapagkat alinsunod po sa konstitusyon, alam naman po natin na ang Senate Impeachment Court ang meron lang ho talagang jurisdiksyon, no? Na talagang duminig at humatol sa usapin ng impeachment. At kapag ginawa na ho nila yan, kami naman ho ay irerespeto at tatalima po dito. Ngayon ho, sa prosecution, pakinggan po natin. Well, ganun rin, no? Kung ano man ang magiging desisyon ng impeachment tribunal, tatanggapin rin po namin. Ang tanong, kagaya ng sinabi po ni Conrad at ni Mon kanina, kung tatanggapin ba ng taong bayan. Dahil ito nga ay political process. So, ang magiging importante po dito, ano ba ang magiging kadahilanan nitong mga impeachment judges, no? I don't know if they will explain their votes, no? Pero knowing the nature of our senators, they might want to explain their votes, and this will show kung paano nila umabot sa kanila sa desisyon na ibibigay po nila. Pero ang tanong nga dito, hindi sa aming mga magkabilang panig kung yung desisyon ba ay katanggap-tanggap sa taong bayan. Yun yung punot dulo nito. Siguro gusto ko lang idagdag. Maganda rin siguro tanungin, matatanggap din kaya ng presidente kung ano yung magiging hatol ng Senate Impeachment Court. Okay, meron pa tayong isang katanungan mula sa isang estudyante mula sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa, si Maan Carissa Kigaman. Yes po. Magandang hapon po. Ang aking katanungan po ay para po kay Atty. Aguirre po. Kasi po, base po sa mga vlogs and sa mga pinopost po sa social network po, ano po masasabi nyo sa komento ng publiko, especially po sa mga estudyante na aspiring lawyers po, na napaka-unprofessional nyo daw po at hindi po magandang huwaran bilang lawyer po? Yun po. Actually, nung tanungin yung first and second placers ng bar exam, kung tutularan ba ninyo si Atty. Aguirre, ang sabi nila hindi po. Siguro kung noong bagong pasa ako sa bar, tinanong din ako ng ganon, yun din ang sasagot ko. But alam niyo there's such a thing as nung bata pa kayo sobrang idealism ninyo. But if after 40 years of practice, that idealism must be tempered with realism. Idealism must be tempered with realism. Tingnan komento ni Senator Sagisag. I think what we try to teach in San Beda is if somebody crosses the line, you have to take a stand and hang the cause and consequences kahit mabitay ka. Dito, ang dapat maging aral dito, baka mag-ambisyon sila. Maging senador ko para matawag ko mga abogado, mga gago. mga pataasan ng jingle. I hope that is not the lesson learned here, dahil hanggang ngayon, yung mga senador walang ginagawa from that unparliamentary conduct. Lahat sila takumir takot kay Miriam. Yun ang nangyayari dyan. And they are not learning the proper lessons na kailangan you have to show breathing all the time, na kayo edukado, good manners and right conduct. Wala kayong karapatan bilang public servant na